Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about sola gratia or grace alone, and our scripture is all about Romans chapter 11 verse 6. So NI version. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were grace, would no longer be grace. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagtuturo na ang kaligtasan ng isang ganap na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, ito ay hindi na makakamtan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi sa walang bayad na pagkakaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya. So, ang kaligtasan na nagmumula sa biyaya ng Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig at awa ng ating mahal na Diyos. So, at hindi ito maaaring kitain o bayaran ng anumang gawa ng tao. Kung ang kaligtasan ay batay sa gawa nila, mawawala ang tunay na kahulugan ng kanila ng biyaya na nangangahulugang walang bayad na regalo mula sa Diyos. So, ngayon, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is salvation is entirely by God's grace. So, ito ay kaloob ng Diyos mula sa kanyang walang hanggang awa at pagmamahal. So, hindi ito nakadepende sa ating mga gawa, kundi sa biyaya na nagmumula sa ating mahal na Diyos. So, second is salvation is given to those who believe. So, alam naman natin ang biyaya ng Diyos or ang biyaya ng kaligtasan ay inaalok sa mga taong tunay na nananampalataya kay Kristo at hindi sa mga nagtitiwala lang sa kanilang mga sariling kakayahan. So, third is salvation is based on Christ's finished work. So, ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan ay natapos na ni Kristo. So, sa krus ay ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ngayon, dadako tayo sa ating application. So, yung first application is do not try to work for salvation. Excuse me? Wag nating iisipin na makukuha natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap o paggawa ng mabuti. Kasi alam naman natin na ang tanging Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin at wala nang iba. So, second is work out your salvation. So, bagamat yung kaligtasan kasi natin is kaloob siya. So, kailangan nating ipamuhay ito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos sa pang-araw-araw. So, third or last application is live by the grace of God. So, dapat tayong mamuhay ng may pagpapasalamat at pag-asa na umaasa sa biyaya ng Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. So, ngayon, dadako tayo sa ating discussion, which is our last part. And our discussion talks about why it is important to know that the salvation is not for sale and that it cannot be bought by our works. So, dito kasi, dapat alam natin or mahalaga nating nauunawaan yung kaligtasan is hindi siya nabibilang ng ating mga gawa upang malaman natin na ito ay isang kaloob ng Diyos na hindi natin kayang bayaran o kitain. So, kapag nauunawaan natin ito, is nalalaman natin ang ating kaligtasan is bunga ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos at hindi sa ating mga sariling kakayahan o tagumpay. So, inaalis nito yung mga anumang pagmamalaki natin at nagtuturo ng anumang pagmamalaki or nagtuturo ng kababaang loob. So, dahil nalalaman natin yung lahat ng meron tayo is, lalo na yung ating kaligtasan ay magkakaroon tayo ng isang biyayang tinatanggap, hindi isang gantimpalang nakukuha. So, ang pag-unawa sa biyaya ay nagtutulak sa atin na mabuhay ng may pagpapasalamat at pananampalataya kay Kristo. So, ngayon, let's apply this prayer. So, let's pray. So, Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong sinusubukan namin kitain ang iyong pagpamahal at kapatawaran sa pamamagitan ng aming sariling gawa. So, tulungan mo po kaming laging maalala na ang aming kaligtasan ay hindi bunga ng aming mga gawa, kundi ng iyong dakilang pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. Naway mamuhay kami ng may pagpapasalamat at pagtitiwala sa iyong biyaya at maglingkod sa iyo ng may kababaang loob at sa pangalan ng ating mahal na Diyos. Amen.